Buti pa sa mga barangay, nililitis ang mga kaso. Damaged institution na ang ating Senado. Magbago ang kanilang puso at ang kanilang isip. Escudero! Cheese! 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 Expired! Cheese! Diba? Panis! Nakakasuka! No, yun ang image ng Senate President at buong institusyon ng ating Senado. According to the words of Pimentel, Nene Pimentel, ayaw niya ng damaged institution. Ngayon, ang ating Senador, Cheese Escudero, kasama ang 18 ng mga senador, naging damaged Senate na, damaged institution na ang ating Senado. Kaya nakakasuka, no? Mabuti pa sa elementary school, pinag-uusapan ang mga kaso. Buti pa sa mga barangay, nililitis ang mga kaso. Pero dito sa Senado, tiniterminate at pinapabayaan. So, yun po ang problema natin. Kaya, nawa, mabuksan ang ating isipan, maghalal tayo ng mas mabuti pa ang mga senador this coming 2028. So yun po, kasama ko po dito yung mga HJK families coming from Camarin at Commonwealth. Kanina ang mga taga Payatas doon sa House of Representatives. Dito kami at interesado kami sa impeachment ni Sara Duterte dahil alam namin na marami sa mga confidential funds na gamit sa pagbayad, sa pagpatay ng mga innocent civilians. Kaya kailangan po natin litisin at ilabas ang katotohanan dito. At ito lang talaga ang gusto namin. Mahayag ang katotohanan. At kung sino man ang sagabal sa paghahanap ng katotohanan ay nagkakasala, sabi ni Archbishop Soc Villegas at ibang kaparian. Kaya nahinamon ko rin ang aking kapatid na mga kaparian, mga obispo, lumabas po tayo, samahan natin ang sabayang Pilipino, labanan ang Senado ng Cheese Escudero na ito. Maraming salamat. Isang maalab na pagbati para sa ating lahat mula sa De La Salle, Philippines. Opo, kaming mga Lasalliano ay kasama ninyo sa panawagang ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kami po ay isa sa mga institusyong naunang naglabas ng statement. Kung kaya, kami rin ay physically nandito para kasama ninyo sa panawagang litisin si Sara Duterte. Bakit? Una, sundin natin ang konstitusyon. Si Cheese Escudero, nakasama namin yan noong impeachment kay Gloria. Ngayon, bakit iba ang kanyang tono? Sa magkanong halaga? Nasaan ang prinsipyong ipinaglaban natin noon pa? Accountability, justice, human rights, and democracy. Bakit nawala? Cheese, gumising ka na. Kagaya rin po ni Alan Cayetano. Nasa minority sila noon. Kasama natin sila noon. Bakit? Naiba ang landas. Yun po ang napakalaking tanong. Noon din po, kasama ninyo mga taga-Lasal, noon pa. Para sa katotohanan, yung accountability sa public service, napatansikin at huwag nang iboto ang mga magnanakaw sa gobyerno. Sapagkat marami tayong mamamayan na naghihirap hanggang ngayon. Kung papayagan ninyo na makalusot ang gumastos
ng 125 million sa 11 days lang po. Sayang naman yung perang ibinayad kay Mary Grace Piatos. Huwag magpalusot at sasabihin sa amin, intelligence fund, hindi pwedeng sabihin ang tunay na pangalan. Hindi po tama yun. Kahit sa mga intelligence fund, dapat po meron pa rin pangalan at pwede pa nating i-trace. Pwede bang i-trace ng Commission on Audit? Hindi po pwede puro subname lang o mga pseudonym o gawa-gawang resibo. Kung kaya kami sa Lasal ay kasama ninyo para makita natin ang buong ebidensya. Saka pa yung paghahatol kung guilty o hindi. Bakit? Anong kinatatakutan ng Senado? Kayong 18 mga senador na hindi sumunod sa konstitusyon, sumagot kayo sapagkat mali po yan ang nakalagay lang sa konstitusyon. Kapag natanggap ninyo ang articles of impeachment, it shall proceed forthwith. Lahat tayo merong Webster Dictionary. Pwede mo pang i-AI kung hindi mo alam. Pwede mo rin pong i-click lang sa Word. Nandun yung synonym. Ang ibig sabihin kasamang cheese, immediately. Walang ibang sabihin. Immediately. Bakit pinospon mo ng 4 na buwan, in-schedule mo ng June 2, ngayon, in-schedule mo pa ngayon ulit, ngayon, binorjak mo na kahapon o kagabi, ipinasa mo sa House of Representatives. Wala rin po yun sa konstitusyon. Kahit hindi ako abogado, naiintindihan ko yun. Bakit kayong 18 hindi nyo naintindihan? Kailangan pa ng 30 minutes o 1 hour na orientation. Kami mga taga-Lasal, pwede namin ibigay yun. Sapagkat nandun naman kami sa mga magagaling na universidad. Hindi ba ba? Tama ba? Kung kailangan nyo ng tulong para maunawaan, sana humingi siya. Nandyan ang UP kung saan kami pareho galing. Nandyan ang Ateneo at marami pang eskwelahan magagaling sa Pilipinas. Forthwith lang, hindi mo naintindihan. Ano ba naman, kuya? Hindi ko masasabi kung nabayaran ka, pero hindi mo rin kami pagdudahan at kung magsuspetsa kami sa'yo. Dapat kayong 18 magpaliwanag sa taong bayan kasi wala pong remand. Diretso ang trial. Iyan ang sinabi ng konstitusyon. Kung kaya, mula ngayon, kahit noon pa, ang mga taga-Lasal, kasama po ninyo sa pagtutulak natin, sa advokasya natin, sa para sa katotohanan, hustisyang panlipunan, at accountability sa serbisyo publiko. Maraming salamat po. Bishop Deogracias S. Po sa inyong lahat. Tayo ay naririto ngayon. Ito ay hindi lang ipinahintulot kundi ginugusto ng Panginoong Diyos. Sapagkat tayo ay natitipon dito upang ipahayag ang ating pagkilala sa katarungan, pagkilala sa kapayapaan na dapat na umiral sa ating bansa. At sa mga nagaganap ngayon, nakikita natin na hindi ito nangyayari. Kaya bilang mga Pilipino, bilang mga mamamayan ng bansang ito, nais natin ipahayag sa pamamagitan nitong ating pagtitipon-tipon ngayon na ang mga nangyayaring ating binabanggit ngayon ay hindi dapat na nagaganap. At tayo ay naririto at kasama ng marami pang iba na hindi nakaparito
hinahangad natin ang mga pagbabago. Nawa ang mga pagbabagong ito ay madama ng marami, lalong-lalo ng mga kinaukulan at ito'y kanilang ganapin. Kaya sa inyong mga naririto, mabuhay kayo at nawa laging mag-alab sa inyong mga puso at sa ating pagkakaisa ang tunay na pagmamahal sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Nawa dumami pa tayo at maging bukas ang ating mga mata at puso sa mga nagaganap sa ating bansa. At pangalawa, sana makarating ito sa ating mga pinag-uukulan ng pansin ngayon. Yaong mga nasa pamahalaan na dapat ay naglilingkod sa ating bayan na nahalal upang manguna sa pagbibigay ng mabuti para sa ating bansa. Ngunit malungkot at masakit ang mga nangyayari, ang kanilang pagtingin sa kanilang mga tungkulin ay hindi paglilingkod sa bayan. Nawa mabago ang kanilang mga isipan at ang kanilang puso at sila nawa ay maging mga daan ng mga pagpapala ng Diyos para sa ating bansa. At kung hindi sila magbabago, nawa ang mga susunod sa kanila ay ating pipiliin at yung mga alam natin na magtataguyod ng kapayapaan at katarungan. Kaya sila ay tinatawagan natin ng pansin ngayon. Nawa madama nila ang ating ginaganap na ito, makilala nila at sana mag-isip-isip sila at tingnan nila kung ano itong ating ginaganap at ano ang ating hinahangad at ano yung kanilang dapat na ganapin at dapat na baguhin. Kaya mga kapatid, sana ating makilala na tayo ay kumikilos ngayon bilang mga mamamayan na kumikilala sa Panginoong Diyos na gumagabay sa atin, ngunit nagbibigay din sa atin ng iba't iba nating mga dapat gampanan para sa ikagaganap ng kanyang kalooban para sa ating bansa. Sa ating lahat ng mga naririto, isang maligayang bati at patuloy na pagpapala ng Diyos. At sa ating mga ipinapahayag at mga tao na nais nating gisingin sa kanilang mga pagkilos at lalong-lalo na sa kanilang paglilingkod sa bayan, magising nawa sila, magbago ang kanilang puso at ang kanilang isip at maging mga tunay silang lingkod ng bayan. Kaya sana maging bunga nitong ating pagsasama-sama ay ang ating pananalangin, pagkilala sa Panginoon na siyang gumagabay sa atin at siyang tutulong sa atin upang ang kabutihan ay makamtan natin para sa ating bansa. Kaya ngayon ay ating tanggapin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Sumayinyong lahat. At para sa ating mga pinag-uukulan din ng pansin sa ating pagtitipong ito, ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.